Isang mapagpalang gabi po o araw po sa ating lahat mga kapatid. Naririto po ulit tayo sa ating mga midweek encounter with God. Samahan niyo po ako sa isang maiksing pagbulay-bulay sa mga biyaya at pagpapala ng Panginoon sa gabing ito. Samahan niyo po ako na magbulay-bulay sa ating text sa gabing ito. Makikita po natin sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 12, talata 1 hanggang 2, at yun po ang sinasabi. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Tayo pong manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pribilehiyo na iyong binigay sa amin sa oras na ito. Maraming salamat po sa patuloy na biyaya, patuloy na buhay na iyong binibigay sa aming mga anak mo dito sa Castillos UMC. At ganoon po, Panginoon, sa mga anak mo na siyang maaabot ng aming pagbubulay-bulay sa gabing ito, at ganoon po, Panginoon, sa mga awitin na aming ihandog na pagpupuri sa inyo sa gabing ito. Kayo po ang patuloy na mag-bless sa amin. Buksan niyo po ang aming mga puso at isipan, at daway kami kalugod-lugod sa iyong harapan. Linisin niyo po ang bawat isa sa amin upang kami karapat-dapat na tumanggap ng iyong mga biyaya sa gabing ito, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ikaw ang aming itinataas, aming pinupuri at dinadakila sa gabing ito. Ikaw po ang siyang aming patuloy magpala sa amin at patuloy na magbukas ng aming mga puso at isipan upang maunawaan namin ang lahat ng nais mong iparating sa amin sa gabing ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sinabi ni Pablo sa Roma, Kabanata 12, talatang 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Pinapaalala ni Pablo sa mga mananampalataya sa Roma na ihandog ang kanilang sarili sa Diyos bilang isang handog sa altar, kundi isang buhay na handog. Ang pakahulugan sa diksyonaryo sa salitang handog ay anumang bagay na itinalaga at ipinagkaloob sa Diyos. Bilang mananampalataya, paano natin itatalaga at ihahandog ang ating mga sarili sa Diyos? Sa ilalim ng lumang tipan, tinanggap ng Diyos ang mga handog na hayop. Ngunit ang mga ito ay anino lamang ng paghahandog ng kordero ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo. Dahil sa kanyang ganap at minsan para sa lahat ng panahong paghahandog doon sa krus. Nawalan na ng bisa ang mga paghahandog sa lumang tipan at hindi na kinakailangan pa ang mga ito. Para sa mga nakay Kristo sa pamamagitan ng pananampalatayang nagliligtas, ang tanging katanggap-tanggap na pagsamba ay ang kumpletong paghahandog ng ating sarili sa Diyos. Sa ilalim ng kontrol ng Diyos, ang hindi pa nagluluwalhating katawan ng mananampalataya ay kailangang magpasakop sa Kanya bilang mga instrumento ng katuwiran. Ito ay nararapat lamang dahil sa paghahandog din naman ni Jesus ng Kanyang buhay para sa atin. Paano mailalarawan ang isang handog na buhay sa isang praktikal na pamamaraan? Tinutulungan tayo ng kasunod na talata sa Roma chapter 12 verse 2 upang manawaan ito. Tayo ay mga buhay na handog para sa Diyos,
Kung hindi tayo umaayon sa masamang takbo ng sanglibutang ito, ibinigay sa atin ang kahulugan ng sanlibutan ayon sa 1 John chapter 2 verse 15 to 16 bilang masasamang nasa laman, pita ng mata at kayabangan. Ang lahat ng inaalok ng mundong ito ay maaaring ipailalim sa tatlong kategoryang ito. Kasama sa masasamang nasa laman, ang mga bagay na umaakit sa ating kagustuhan. Paano sa tatlong kategoryang ito? Kasama sa masamang nasa ng laman ang mga bagay na umaakit sa ating kagustuhan gaya ng pagkain, inumin at sex. At ang mga bagay na nagbibigay kasiyahan sa ating mga pisikal na pangangailangan. Ang pita ng laman naman ay pinagkakaloob ng materialismo ng pag-iimbot sa anumang bagay na ating nakikita na wala sa atin. At pagkainggit sa ibang tao para sa mga bagay na gusto natin. Ang kayabangan naman ay ang anumang ambisyon na naging dahilan ng pagmamayabang at naglalagay sa ating sarili sa trono ng ating mga buhay. Paano makakapagtagumpay ang mga mananampalataya upang hindi sumang-ayon sa takbo ng mundong ito? Ito ay sa pamamagitan ng pagbabago ng isip. Ginawa natin ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos na baguhin tayo. Kailangan natin itong marinig, basahin, pag-aralan, sa uluhin at pagnilay-nilayan. Ang gawain ng salita ng Diyos sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na espiritu ay ang tanging kapangyarihan sa mundo na makakapagbago sa atin mula sa pagiging makamundo tungo sa tunay na espiritualidad sa katotohanan. Ito ang tangi nating kinakailangan upang magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ang resulta nito ay mauunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-dugod at ganap na kalooban niya, ito ang kalooban ng Diyos para sa bawat mananampalataya. Ang maging isang handog na buhay para kay Hesukristo. Naway pagpalain po tayo ng mga narinig natin mga salita at mga mensahe na ibinahagi sa atin ng ating Panginoon. Bago po ko magwakas, samahan niyo po ako na pakinggan ang isang awitin na related sa ating nabasang teksto at ating mga pinagmulay-bulayan sa gabing ito. Sensya na po, mali. Na-play natin. Sa sugatang laman, pinahayag niya'y walang imbot na pagmamahal sa sanlibutan, na bawat hapay ligaw, binigay ang kanyang buhay at pag-ibig niyang banal.
matatakot, kanino pa masisindak? Tulad kong angki, kaligtasan. Ang buhay ko ngayon walang kasing ligaya. Ang dati kong anyo ngayon kanyang binago na. Tangan ko'y kaligtasan na, isisigaw sa mundo. Sa bisig ni Jesus mahihinlay ang puso ko. Ang hirang kong buhay binigyan ng saysay, hinubog niya't nililok ayon sa kanyang kalooban. Narito ngayon, tanggaping haing buhay, ilaang tagapaglingkod ng Diyos at kanino man. Kanino pa matatakot, kanino pa masisindak? Tulad kong angki, kaligtasan. Ang buhay ko ngayon walang kasing ligaya. Ang dati kong anyo ngayon kanyang binago na. Tangan ko'y kaligtasan na, isisigaw sa mundo. Sa bisig ni Jesus mahihinlay ang puso ko. Ang buhay ko ngayon walang kasing ligaya. Ang dati kong anyo ngayon kanyang binago na. Tangan ko'y kaligtasan na, isisigaw sa mundo. Sa bisig ni Jesus mahihinlay ang puso ko. Mahihinlay ang puso ko. Ang puso ko. Amen. Okay, tayo po lahat manalangin. Maraming salamat po sa mga biyaya ng mga Panginoon sa gabing ito. Maraming salamat po sa salita, sa mensahe ng yung binahagi sa amin. Maraming salamat din po sa mga awitin na yung inihanda upang kami ay ma-inspire at palagi kami na ihandog namin ang aming mga sarili para sa iyo, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo. Gamitin niyo po kami, Panginoon. Inaalay po namin ang aming mga sarili na kalugod-lugod at linisin niyo po ang bawat isa sa aming, Panginoon, upang kami patuloy na maglingkod. Gamitin niyo po kami, Panginoon. Kaya po, Panginoon, maraming salamat din po sa buhay ng bawat isa na aming aking mga kapatid. Kayo po ang patuloy na mag-bless sa kanila saan man sila naroroon ngayon. Sa mga kapatid namin na sa ibayong dagat, patuloy niyo po silang bigyan ng malusog na katawan, patuloy silang bigyan ng kalakasan at patience sa kanilang mga trabaho, Panginoon. At ganun po, Panginoon, ang mga anak mo na siyang may pinagdadaan ng karamdaman,
Hinihiling po namin na kayo po ang inyong patuloy na biyaya ng pagpapagaling ay ibigay niyo po sa kanila. Gayun po Panginoon sa mga doktor, sa mga gamot, sa mga procedure na kailangan nilang pagdaanan upang sila i-bless niyo po ito. Gamitin niyo po ang lahat ng ito upang gumaling sila at patuloy silang maglingkod para sa inyo, Panginoon. Gayun po Panginoon, pinagpipray namin ang aming church. Kayo po ang patuloy na mag-bless sa bawat isa po sa amin, sa lahat ng aming mga gawain. At yun po, Panginoon, sa gawain ng WCS, sa Sabado, sa kanilang retreat, kayo po ang patuloy mag-bless sa kanila. I-bless nyo po ang place at mga tao mo nang gagamitin mag-organize ng gawain ito, Panginoon. At yun po, Panginoon, ay bless nyo po ang bawat isa sa amin. Patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan, bigyan ng patuloy na patience sa buhay, Panginoon. Gamitin niyo po kami upang patuloy i-spread namin ang iyong good news para sa aming mga kapwa. At yun po, Panginoon, upang bigyan niyo po kami ng malinis na puso at matulungin na puso upang patuloy namin ibahagi ang iyong mga salita. Ang lahat-lahat ng ito po ay aming idinadalangin at ikaw po ang aming pinupuri at itinataas sa gabing ito. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat.